Georgie. And welcome to One Seat Apart. Ayan, so, ano pag-uusapan natin yan? So, this is our 4th episode. Ang pag-uusapan natin is we have like your mutual friend na a family of musicians. We didn't expect. So, this is the first time na makilala ko sila kasi we've known this person like how long? 18, 19, 20, 6 years, 5 years, 6 years. And then, nagkakilala kayo sa office. Sa office kami nagkakilala. And without further ado, papakilala ko sa inyo, malapit sa puso ko, si Jimelo Aragones. Yes. One seat apart lang kami. So, yes, ako si Jimelo. You can call me Jim. Now, pakilala ko sa inyo ang mga anak ko. First is my oldest, Jisha Micaela Aragones, and then Paula Simon Aragones. Ay, marami nagtatanong sa akin, sabi ko, diba, nag-usapan natin ng episode 3. Sino ba yung mga i-interview natin? Bakit ngayon may family tayo i-interview? Yes. Bakit nga ba? Apart from dun sa pinopromote namin, the plan na social media music competition, which we're not limiting it to bands as long as you're music and they have regionals. So ngayon, we're very lucky na meron siyang connection and Georgie knows people na inclined talaga sa music. So, nandito kami because we're very amazed na this is a family na interested sa music. Saka maganda dito kasi pangarap ko, kasama ko yung anak ko tumugtog. Si Athena ngayon tumutugtog ng gitara, pero we didn't have any collab na ako yung papalo, magigitara siya yung parang. But then, what happened to this family? Sabi ko si Jim yung nakilala ko, kala ko parang, well, diba, napag-usapan niya parang sira ulo si Jim. Pero, pagdating sa family, sobrang mahal na mahal niya sa ako, sobrang mahal na mahal ko yung mga anak niya. And, ang nakakatuwa is, right now, he's doing collab music with his daughters. Jim, paano nagsimula? Honestly, nagsimula kami yung banda. Mag-isa lang ako, nararamdam ko na siyempre, tumatanda na tayo. Kailangan natin may mapasahan ng dati natin ginagawa. So, ayun, tinitrain ko na sumila sa voice niya, which is nakit niya yung standard and tinubra pa. And then yung next ko is si Paula, first, nakita niya ako ng third draft, natin niya ako. So, nakita ko ang kita. Wala pang 1 week, nakikita yung mga tempo kakabuo ng ayaw ko yan. And then now, talagang Christian drummer na siya ng school nila. That's less than a year. So, ano yung tulog na? Ilan taon na sila? Ilan taon na? 21. Kasi para ang tanongin 21 for 30. Kailan? Sa July. Wow, happy birthday! 14 years old. 14 years old? 14, no? Wow. Natin siya, around 12. 12 years old. Ano yung mga disco na dito? Yung tinawag ko talaga tapos space. So, kagaya ni Daddy, drummer talaga. Kasi Jim, ikaw, drummer ka talaga by heart. Honestly, guitarist ka ako dati. Na, siguro 20 years ago, napalitan ko. So, akala ko wala ng banda. Ito, so, siyempre, kasama sa YouTube yan. So, gusto ko pa rin. So, nag-aral ako ng keyboard. Natuto naman ako. Pero hindi puso. Naisip ko drums. Kakayanin ko ba? Ayun, natuto naman ako. And then, bumili ako ng actually, pangalawang sundo na to. Yung una na-enjoy. Yung kusang gamit namin. So, talagang sabi ko, wala na ang hirap pondo niyan. Ang kasama ko pumunta niya sa spare parts ko. So, yun, sabi bumibili ng gamit. Ngayon, siyempre, kung pamilya na ako, hindi ko alam na kaya bumili pala ng instruments.
which is, ito muna, and then, natutong yung drums, nagustuhan niya, nakita kong nahilig sa banda, so bumili ako ng bass. Siyempre, hindi naman tutulog yan, pag walang amplifier, and then, sabi ko, next natin, gitara. Ayun na. Hanggang sa napunta ko na lang. Mixer po, ano? Pure gamit niya. Grabe, state of the art. Anyway, aside from the band studio, this is also a recording studio. On the pipeline, ito yung magiging official recording studio. May mga artists na hawakan naman sa kapatid. Ano speaker dyan na i-record yung mga company yun. Tapos, go din. Siya yung dakilang mix. So, all around si Jim. Si Zeng naman. Ano naman ang instrument ko? Mika na lang. Mika. Sumami kayo, Zeng. Ako, honestly po kasi, mahilig ako sa music, pero sa instrument, nag-try ako mag-bass. Actually, before, tinry ko yung gitara. Hindi ko talaga hilig. Tapos mahilig pa ako sa walang bass before. So, hindi talaga nahilig. Tapos yung bass, siguro 1 or 2 months ko lang po siya ginawa. Hindi ko na rin kinuloy. So, in short, vocals lang talaga yung napakontribute ko. Wala. Ano din siya? Yung basic. Pero, pag drums na yan, makulog siya. Pero hindi masabing talagang nangyayos. Pero sa music kasi, nasa puso mo. Sabi mo nga, yun yung aasawahin mo. Kung drummer ka, asawa mo drums. Kung guitarist ka, asawa mo guitar. Kung vocalist ka, asawa mo. Pero, ang mukha pa rin ng banda, vocalist ka. Yun yung mukha pa rin. I have a question, Adrian. So, kailan start yung passion niya for music? Sobrang tagal na, hindi ko na matandaan. Bata pa lang ako. Tatanong kita, ilang taong ka na ba? Mga ganun. More or less, no? Mga ganun. Ilang taon ka na, buwas ako ng 5. Kasi, mas matanda sa issue. Ito ka lang mukha mo. Pero buwas ako ng 5. Yun na yun. So, saan nagsimula si Jim? Mahilig akong makinig ng mga music. Sabi ko, paano ba ako, paano dyan? And then, siyempre, pinaka-common gitara. Pinag-aralan ko, siguro bata pa ako nun. Nasa, siguro, 20 years ago, 25 years ago. High school, high school, college? Actually, elementary pa lang. Wow! Kasi nauso sa mga na-stick kapag may gitara ka, pag marunong ng gitara. And then, yun, natuto ako mag-gitara. And then, all of a sudden, may gitara na ako, nagkarunong na ako, upang matuto. Ano ko? Ayun, nagkaroon ako ng bass, and then drums, keyboard, and then so on. Yun, natuto na ako. Na-distrasya naman ako, nakalimulay ko. Kala ako stuck na, kaya sabi ko kanina. So, gusto ko pa rin tuloy yung pagbabanda. Ayun, gusto ko na ibang gamit naman. Pero, nakapag-gitara pa. Anong genre tinututo mo? Ako, kasi wala nang banda ngayon eh. So, sabihin is, kung anong gusto, Yung nagsimula ka. Sir Heads, mga Musgabio, Razor Heads, mga River Maya, yung mga talagang ingit-ingit ako, nangyayang pa akong gitara dati, nangyayang ako ng pastor gitara, nag-aaral ako, katabi ko matulog yung gitara, parang nasa-auto ako, nagigising ako, yung anong chords ko, tulog na ako, tapos yung pinabukasan, nalimutan ko na naman yung chords, tulog ako, anong chords na ako, alam ko na ulit. So kada gising ko, doon ko naalala yung chords, pag gising ako, hindi ko alam. Until na talagang pinag-aralan ko, kasi hindi lang naman basta-basta pag-aralan mo yun. Kailangan sa puso mo eh. Otherwise, kung inaral ko lang, alam mo lang. Diba? Pag nasa puso mo, mahal mo. Diba? Parang ganun lang yung concept nun. For example is, diba? Namatay ang band way back before, puso-uso banda. Namatay. Kung talagang gusto, kung talagang ginagawa mo lang yun, tapos na yung, ano mo, but kung nasa puso mo yun,
ay, uso naman R&B naman tutugin ko. So, ibig sabihin, nasa nandun yung heart mo. Kung anong music, nandun yung heart mo. Ibig sabihin, hindi mo siya nililibot yung sarili mo sa isang instrument or sa isang genre or type of music. Kasi yun talaga yung passion mo eh. In general, music. So, regardless kung anong type of music yan, kung anong instrument yan, tutugtog ka. So, ibig sabihin, tumutugtog ka. So, when you started learning music or going sa music, kung elementary ka lang, tumutugtog ka na sa school. Oo. Naging gitara na ako sa school. So, heartthrob siya. Hindi mo pag may mga dalang gitara, diba? Yan din pagka ng mayagay, kasama ka sa kusina. Kasama ko naman na to. So, yun nga, tumutugtog. And then, kung anong uso, nauso basketball, nauso, mga ba lang, basketball din ako. Nagpaliga pa ako, kasama ko si Georgie. Kasama ko si Jim. Kasi enthusiast siya ng basketball talaga. So, when I started, sabay kami nagbukas ng San Mateo Complex. Okay. Rinag ko yung company namin dito. Before. Existing pa na ako. Anyway, so sobrang enthusiast niya. Lumapit siya sa akin. So, nagpaliga, sige, paliga tayo. Pero kailangan niya tulong para makausap yung iba. Sige, usapin natin. And then, ako, background lang talaga ako. Ako lang yung mukha niya kasi sure tayo. Hindi na ako. Pero ano talaga, siya gumawa nun. Kahit ako yung lalapitan. Siya yung background nun, siya yung gumawa lahat. Tapos ako, parang ako lang yung nagpa-follow up. Kunyari, kakausapin sa nito, magkakita yung line up, yung masinol. Pa-follow up lang namin. Then, during dun sa action week, handsome talaga siya. Sobrang handsome siya. Ako bumibisita ako, nandun na siya, bago ako dumating. Ako yung, kaya yung unang nandun, siya yung huling aalis. Ako yung huling darating, ako yung unang aalis. So since you nag-start since little or elementary music hanggang ngayon, so ngayon, meron na siyang sariling family, meron na siyang dalawang daughters, kung maganda. So, nung nakikita niyo yung dad ko, playing instruments, kailan nag-start yung interest niyo for music? Nag-start mo na. Okay. Bata pa po kasi ako, pinaabutan ko yung mga instruments nila. Actually, bata ako, sinanay talaga ako nila dati na, baby pa lang, sinanay nila ako maingay talaga. So, hindi po ako yung sensitive baby na pag may narinig na nagigingay, talagang iyak. Doon daw, sabi ni daddy, talagang kahit nandun ako sa harap, walang effect sa akin. So, lumaki po ako talaga ng, alam mo yun, immune na sa ingay, sa music. And then, I remember when I was in nursery, may parang talents po kami mga bata. Tapos, si daddy yung nag-gitara doon, ako yung kumanta. Ano ba yung kama ng mata ba yun? Mata yan, no? Kasi siya po yung then nanalo kami doon. Tapos, yun na, nag-start na din yung hilig kong kumanta. Si daddy yung nag-aano na, hanggang lumaki ako, siya yung nag-record sa mga kanta. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na. So, parang ang ganda, no? Yung daddy niya talaga yung nag-push, daddy niya kasama niya from the start. There's no push kasi. There's no push pala. Napansin natin, even before the shoot, hindi napansin ko, there's no push. Natural. Oo. Parang yung interest nila was not forced. Yung daddy ko tinanong ko sa off-cap na tuloy ba or may pag-push pa. Hindi. More of the interest na yun. And how about Wala. Bakit ko lang po talaga ako na-expert ko talaga ako na ginagawa natin sa talaga paano kung malita ko dito? So, nagpatulong ako sa kanya. Dito mo kami kumanta. Tapos, sinimulan na po muna ako magpakita ng nakakanta na sobrang galing na kami. Anong kanta to? At yung Everlong Free Hearts. Tapos sabi niya, boring ha? Tapos sabi niya po, pag nagawa mo to, idol. Kaya ayun po, binursity po para tumikip ko, para kung ganito. Sample! Ano mo mag-sample? Sample! Kaya ba? Naalala mo ko ba? Yung first, play? Yung po pa, hindi ko. Baka mapulikat lang po. Sabi sabihin ka pa idol nila.
Pero maganda yun, for a daughter, for a father feeling for a daughter, I want my dad to be proud. Diba, sarap. Kaya following the steps of their father when it comes to music. Well, were there any struggles in between? I mean, alam ko, kasi we always talk about success. Pag success kasi, yun yung nasa mainstream to, pero there are different kinds of success. It's more a fulfillment. For me, I see all of you as successful kasi fulfilled yung sa But was there any struggle bago nyo nakabot yan, yung confidence nyo sa confidence nyo sa pag-control. Yun, si Jim. Yung Accident mode did not stop me. So, what are those challenges kayo? Meron na ba? Kasi early age pa rin naman sa'yo. Pero, i-paraphrase natin yung question mo. Was there a time na ayaw mo na kumanta? Sa akin po, actually, first love ko is singing talaga. Pero nag-focus ako sa dancing. So, pag tinanong niyo yung mga previous schools ko, dancer yan. Hindi ako singer talaga. So, kapag minsan kumakanta ako, or maririnig nila sumali ako sa ganito ko, kumakanta ba yan? Ganon talaga. As in, so, nag-focus po ako sa pagsasayaw. Hindi ako kilala as kumakanta. Dito lang sa bahay, kasi gusto nila, syempre, family ng musician. So, dito lang ako kumakanta. Paglabas, sayaw. Yun talaga yun. So, at some point, sabi ko, mas kilala ako, mas nafe-feel ko na magaling ako sumayaw. Hindi naman po pang-brag, pero doon yung confidence ko talaga nung una, sabi ko, magaling ako dito, hindi sa kanta. Kasi sa kanta, ang dami kanta ganyan, at saka pinapadayan yung boses ko, kasi hindi naman lahat ng drag race kaya ko. So, yun po, na-feel ko na parang sinisasayaw lang ako. And then, nung nag-college na, parang nahirapan ako sumayaw, tapos yung pandemic pa, lahat na, nawalan na lahat ng mga ano. So sabi ko, focus ako sa kanta. Kasi at least yung singing, nagagawa ko siya sa TikTok, sa mga reels ko, ganyan. So, nandun yung part. By the way, yung social media nila, lalagay natin sa comment section. Yes. How about why? Wala po. Wala. Kasi yung times na taon na parang may feel ako sa mga. Pero as much as possible, I will kasi passion ko na rin ako. So, nothing can stop you. Kasi sabi ko, meron kang band sa labas ng school, may band ka sa labas ng school. Yun, medyo nahihirapan mo sa i-handle sila. Kasi lahat sila nagawa ko ako. Kaya pwede ba kasi na-akin ko. As tatlo po ating backup, dalawa backup school ko sa How do you manage it? Ano ba naman ginagawa mo? Ngayon ba parang tuk-tuk lang, jam-jam na or you do competition or you have composition already na si director? yung isa po sa performance ko sa For brilliant school activities. tapos isa naman, sa loob lang po ng class, party ko na jam Jam-jam. kasi isa po, tip lang po na. Pero may mga balaki sa mga performance. So, wala pang experience sa contest. And same for you. Sa singing ko meron. Meron. Pero alam mo ba, sabi kasi niya, ni Mike, dami siya. Nika. Sorry. Sabi ni Nika, sumasayaw siya. Alam niyo ba si Jim's dancer dati? Kwento mo yun, Jim. That's way back before, siguro mga first year high school. Siguro, ilang taon? Para 35, mga 10 years pa lang. Pero kung tatasan mo din. So yun, dancer muna ako before ako magbanda. And ano pa yun music pa rin connected sa music. And so all of a sudden, talagang gaya nga na sa'yo, pag gusto mo, pag mahal mo, kahit mawala na, mahal mo pa rin. Kaya nga, kahit mag-loan sa sarili, pero mahal mo, kayo pa rin, diba? So, ang ibig sabihin niya, gaya nawala yung banda, nawala yung sayaw, ano kung pwede kong
music and light. Gitara naman, kung gusto na yung Eraserheads nun. So yun, nag-switch up sa Eraserheads. Tapos, wala pa sa atin, nawala na naman. Nawala yung banda. Nauso yung mga rap. Lang ko rin ng rap. Music yun eh. Tapos, nauso rin ako ng sayaw-sayaw. Parang hindi na yung puso ko talaga sa banda. At yun, gaya ng asawa ko talaga, kasama siya ang banda namin. Kabandok siya dati, pero hindi niya talaga. Hindi ko pa sa house. Habis. Tinuruan ko rin siya, tumutuntun kami sa mga schools, mga events. So, yun, natigil, nawala na naman yung banda, at the same time, lumog yung mga instruments ko sa Indoy, natigil, siya hindi na nakapalik. Pero ako talaga, kahit anong nangyari, dahil kahit struggles, kung gusto mo makuha yung gusto mo, hindi ka natigil. Kahit ano pa yan. Otherwise, konting pagsubok, wala na. That's very good. That's very inspiring, no? Pero, Jim, I see your success in the future of the production. Yung talagang sa mga napundang mo, that's one. And this is the second? The second studio, right? Tapos, aside from that, yung success mo sa trabaho mo, and then yun, sa family mo. Pero, what I'm asking you, I'll be asking you, what is success for you? Ano yung ikikwento mo na ito yung talagang successful to this guys? So yun, gaya nga ng napanggit ko kanina, pag gusto mo, kailangan mo kuhanin. Hindi mo naman pwedeng makuha isang bagay nang kukunin mo lang, otherwise hindi mo mamahalin. So ayun, ang marami nangyari sa buhay ko, first, kumikita lang ako ng sakto lang, and then all of a sudden, gumanda yung buhay ko, naputol. Before pala niyan, may nangyari na puso na 10% PF na lang yung puso ko. So, means talagang sabi ng doktor, 2 years na lang. Alam niyo, anong year yun? 2020, 2021? 2020, ang ano nun, gawa ko ng bahay, and then yun, biglang ulit sa atin, hindi tumigil ako sa trabaho because of that, hindi ako pwedeng tumigil. Just imagine, 3 step, hingal na ako. So yun, at the same time, kung sa asawa ko, kabuhanan na, paano to, kung mawawala ako, okay lang mawala ako, dagdag gastos pa ako. So, ayun, awa ng Diyos, nabuhay pa naman. Kasi parang sinusento na ako dito. Kumahal ng samot ko. Parang 2,000 ang payments ko sa puso. Ayun, lumakas. And then, dahil ng ginawa ko sa banda, hindi pa ako tumigil. Gusto ko pa rin. Naghanap ako ng tulong, hindi na ako pwede sa BPO. Because of that, hindi na ako pwede magpuyat. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng skill ko na makaka-meet sa requirements ko or sa kailangan ko. So, yun, nakuha ko naman and then na-promote hanggang sa ayun, marami na akong na-invest sa ano ko. Before ako magkasakit, wala akong na-invest. Talagang inom, talagang pagkain, ano man, nag-jolly ka, tapos ginawa ko na naman yan. Ayan, lagi nagagalit sa akin yun. Kaya nga, takot ako pagpunta niya dito, baka pagalitan naman ako. Maganda na buhay ko, pagagalitan ko ako. Ayun, then, napundar ko yung gamit ko. By the way, yung gamit ko, napundar ko siya less than 2 months lang. So, lahat yan, nabili ko less than 2 months. Then, plano ko sanang bumili, or ano yun, ayan, kakotse ako, dati, nakamotor-motor lang, pangya-pangya pa. Joji, sabihin mo ako dito, natinigan ako. Ayan, hanggang sa, ayun, kumanda ang buhay ko. Ngayon, patuloy lang, actually, maganda na buhay ko, nag-down ulit, parang nagka-problema sa opisina. So, may trabaho ako. Dating 16 hours ang trabaho ko kasi parang sinabihan ako ng boss ko, hindi ba umawak ng isang camp, bawal sa bilang. Ganon, so
morning, ang pasok ko is 6 to 4. And then may pasok ako ng 10 to 4. shift? Yes. Tapos yun, nawala lahat. Pag bigla-bigla, may kotse akong binabayaran. So, sabi ko, malaki pa naman yung sahod ko. Unlike dati, na before ako magkasakit, malaki yung sahod ko. Pero, 2 months ako nandun sa bahay, laro-laro na ako. Sabi ko, muntok na akong mamatay. Bakit hindi ko ibubon yung panahon ko, extra 5 hours ko na nakakaupo lang dyan, bakit hindi ako magtrabaho ng second job? So, yun, nawala yung panggabi ko. By the way, pinapunta ako sa noon ng gusto para mag-report. Nawala din yun. Enough pa naman yung pera, pero para sa akin, hindi enough sa mga anak. Gusto nyo na ito, gusto nyo na, dahil ang sabi ko sa'yo, hindi ka susuko. Ano yung simulate ko? Higa na lang ako. Tapos na-ship ko, higa ako niyan, laro lang. Bakit? Pinitik na akong mamatay. Bakit hindi ko gawin kapakita pinabang ang buhay ko at magduwal ka? Or dalawa yung income ko. So, yun. Ganun pa rin na 6 hours na day ako nagtatrabaho. Kaya nasabi ko sa inyo na bakit po 2 months ko lang napilihan? Hindi ko hiningi yan. Pinaghirapan ko yan dalawang beses ako nagtatrabaho sa isang araw. Kaya ako nabilihan. Ngayon, watch out kayo. 3 years from now, meron tayo pag-usapan ko bago. Sinabi ko na ito. But, hindi ko muna discuss. After 3 years, yes. Yeah, playing and working. Hindi naman pwede for 3 years lang. Kailangan mo trabaho. Good. Thank you, Jill, for sharing. Pero yun nga, sana yung surprise dito na yung mga sa Singapore. Pero nakakatuwa. Very inspired. Very inspired. Pero I just want to hear from her. Moving the story further. Any message that you want to share with me? Or anything kung may gusto kayong sabihin sa kanya parang sobrang ano kasi pero kung anong gusto mong sabihin sa kanya at this now. Ano matagdagan yung allowance ko? And then, thankful ako dati. Pwede mo makikat doon. Nalabas yan. Update ko po kayo kung pinaasal. Pero nag-thank you ako kay Lord. Everyday prayer ko yun dati na syempre yung binigay sa atin at times on a lifespan 2 years but until now, kita niyo naman. So, nag-thank you ako ng lagi kay Lord and asking din po ko na of course may times na sana yung mga ano. Pero I understand kasi syempre compare naman sa dati yung life talaga kayo mas aware ka na sa mga kinakain. So, thankful ako kasi lahat ginagawa ko sa amin, despite sa health na nangyari sa'yo, nandun ako, meron na tayo ng gusto. Pinag-pray ko na kayanin ko pa, at saka nandito naman ako, tutulungan ko kayo nila mami. Hindi nila 1 year na lang. Promise ko naman sa'yo, hindi lang dahil nasa camera. Na magtatapos ako kasi yun, ako yung tutulong sa'yo. Pwede ka nang mag-rest. Hindi rest kita. After 1 year, pwede ka nang mag-rest ng kahit 5 hours, 8 hours a day ka na lang. Ano siya pwede natin subulan yung tulong mo? Pag hindi ka nanginginitis ng tao. Bakit maabuti pa natin ang mga tao? Pwede naman ikat yun. Kat na lang daw. Thank you. Ika! Wala. Message kay Daddy. Daddy ba pa? Daddy. Message kay Daddy. Ayun, thankful ako na ganyan ako lagi. Nag-work hard para sa akin. Wala lang ako lang pinakain para sa sarili ko. Puro na lang kami kami. Lalo pag birthday, ayaw din sa situation ha. Pero pag birthday namin, all out. Surprise. Surprise. Lalo surprise. Di ba ang tagal natin magkaibigan? Hindi mo nakita ang nag-birthday ako sa Facebook. Pag birthday ko din sa Facebook. Na-activate na yun. Ayun yung may nag-greet. Ayaw ko nag-birthday. Pero nakita ko greeting sa asawa mo kayo mga bata. And yun, tapos, happy ako, thankful ako na nakagaling sa sinikan kasi kung wala sa kanya. Lala,
Saka thank you rin pinakita niya sa kanya na, ay pinakita niya sa akin na kaya ko rin magpatuloy na. Kasi kung hindi ko pinusin yung pagiging drama ko, hindi lang ang daw nabibigyan ng kaso. Binililan ko para sa aking mga anak niya. So, thank you like all about sa akin. Responsible. Yes, honestly ito, binili ko ito. Matagal ko nang pwedeng bilhin to, pero yung wala nang natututo siya, gusto niyang eager sa matuto, doon ko pinundar, sige, hindi tayo base. Natututo siyang gitara, hindi tayo, next week, pwede tayo. Kung baga weekly, tatlo yung instrument ko tumara ko. Kasi gusto niya eh. Pero, ano ko yun, alam ko na past the mic na ako, hindi na ako pangsagal. Diba? So, ang ibig ko sabihin is, bakit ko bibigyan pang sarili ko yan? Pag nawala na ako, itatapon din niya. Ngayon nakita kong may sumusunod sa yapak ko. Hindi, tsaka ako. Diba? Hindi ko man nakamit yan nung bata ako at malakas ako. At least nakamit ko, bang sana. Kumbaga, next generation, mawala na ako. Meron na sa kanya. Kasi ito hindi biro ang pag-bundar niyan. Diba? It's an investment. Yes. Ngayon, kung mawawala ako, hindi lang manghinayang. Kasi alam ko may susunod lang. Pero kung binili ko yan, ng ako lang, mga banda ko lang, manghinayang ako. Bakit? Sino makikinabang mga banda? Or mga ano? Pero ngayon, i-invest ko para sa akin. So, mawala man ako, gagamit ko yan. The way I see them, very close. Family ties. At, yes. Ako ang nagagalit, kada off ko talagang kinukuha mga cellphone nila. Weekly yan. Pag off ko, dito tayo. Antok na ako. Antok na? Hindi, gigising ako. Kaya yan. Manonood kami. Family time. Walang excuse. Bumibili pa ako ng kung ano ng pagkain. Express kung ano man. Basta magising kayo. Yan, manonood kami hanggang alas 12, alauna. Tapos tulog na. Yun, basta ay may kita point na every week may banding kami para sa i-connect natin sa banda. Connection. Lahat kailangan ng connection. Banda, company, kung walang connection, hindi makukulit. Or meron man. Ang ganda, nakaka-inspire, no? And then we're connected through music. I just want to ask you for you. If I would ask you a line sa favorite song mo, ano yung pwede mong sabihin that yung represent mo or yung value or yung gusto mong sabihin sa mga siblings na? So let's start with you then. Let's have Paula then. And then last, Daddy Jim. Siguro from, na lang po, sa Christian song. Kasi, Christian song talaga. So, yung safe na victory worship, yung isang word na safe, I found my fortress in you. So, parang sa akin, bukod kay God, nire-represent yung family ko na here is my fortress. Ito yung safe place ko. Daddy ko, Paula, yung little sister ko si Jamela, si Mom. So, yun yung pinaka-siguro line na song na kapag narinig ko, bukod kay Lord, family ko yung naisip ko na I found my fortress in this home, in this family. Hindi ka pag-let us hear that line. I found my fortress. How about you, Paula? To-inspire ko naman yung album series ng bata ko. So, hindi ko natin yung music sa what you can see is, huwag mo nangyari o pero huwag mo nangyari habang ko ang mga tao. Hindi ko naman magaling. Siyempre, you are not times natin sa beginners. Kaya, don't mind it. Ito mo ako ngayon. I'm still beginner pero ano-ano na na-achieve ko. Successful na ako doon ng banda, nakasama ko doon ng banda. And yun, always think na kaya mo. Kung isipin na life, kaya mo ba? Isipin mo, ayun. And for me, since they are still students, hindi nila napapamalaan ng status yun. And may passion for music, or doing what they like and they love. Kasama sa pagpipola. Wow! That's nice.
Sige, how about you? What is your favorite line ng song na pwede mong sabihin na i-describe sa tayo? Siguro yung Ori of Pearl, yung pagturo. Yung hindi naman kasi lahat makukuha mo. Hindi naman lahat lahat ng gusto makuha mo. So, just like band, hindi lahat papalakpakan ka. May mga tao magsabi, paduyan, may mga tao. Diyan, ang tip ko na dyan, enjoy mo na yung ginagawa mo, wala kang pakialam. Kasi kung nag-expect ka na, for example, magtutugtog ka, tingin ka ako, sisikat ako. Kung nag-fail ka, masasaktan ka. Pero kung ini-enjoy mo yung ginagawa mo, whether pass or thing, sumikat ka man o hindi, natagawa mo yung gusto mo, masaya ka sa ginagawa mo. Diba? Kung passion is pag tugtog or band or whatever na not related to band, kahit ano yan, basta nag-enjoy ka, gawin mo. Kasi, pag umagsak ka, masasaktan ka eh. For example, pilitin mo akong mag-jeep. Pag bumagsak ako, hindi gumanda ka tawag sa Jojic naman eh. Sabi mo, gaganda ka tawag, hindi naman gumanda eh. Pero kung gusto ko yung ginagawa ko, nagbubuhat ako, tumabaman ako, masaya pa rin ako eh. Ginagawa ko gusto ko eh. So, yun lang, never give up. Pag gusto mo yung ginagawa mo, expect mo na maraming makikinig sa sa'yo. Huwag kang magpapabagsak kasi gusto mo yan. Gusto mo yan. May kasabihan nga tayong mga gusto mo yan. Ako sabihin natin hindi ako sumikat sa banda or gusto ko gusto ko yan. Masaya ako, anong pakialam mo? Kung sablay man ang gitara ko, gusto ko, anong pakialam mo? Diba? Kaysa naman nag-expect ako ng papalakpakan na ito, ang galing ko. Hindi ako pinalakpakan. Ang sakit naman. Pero gusto ko ginagawa, wala akong pakialam kung pumalakpak ako, hindi. So just don't mind them. Enjoy mo lang yung ginagawa mo, mag-enjoy ka. Pero kung pipilitin mo sarili mo, kasi kailangan mo, kasi gusto mo ganito, gusto mo ganyan, hindi ka mag-enjoy. Whether kumita ka man, kumikat ka man, hindi ka pa rin mag-enjoy. Very well said. And then it's always your choice. Parang sa mga narinig ba, they're also thinking about negativity, violent reactions, that did not stop any of that. In-incline sa music. So yun, seatmates. So, there are a family of musicians, a band of a family. That means, kasi for us, if you're forming a band, it does not really mean that kailangan outside yun ng family. So, knowing them, na very interested in music, and hearing from them what inspires them, not stopping them from anything, really inspires. And I hope that seatmates really inspire you from having them in one support. Yeah, so curious to know, kasi parang gaya sa ating mga close na binita, agad yung relationship niyo. Jim, as a father, as part of the music family, what's the secret sauce? Ang secret sauce is dapat lahat not only family, kahit saan ka mapunta sa banda or office, kailangan may connection ka. Kasi kung walang connection, it's going to be broken. Diba? So, hindi magpo-connect ang mga ideas nyo or kung isa sa inis. Hindi na-connect. So, as a leader, get it a point na every week, magbabalik ka niya. Wala akong pakialam kung may client ka, kung may assignment ka, basta bigyan mo ako ng time ng availability mo. Basta, magkagawa manonood tayo na mag-marathon tayo, pwede tayo ng time natin. Yes, or Word games. Board games. May mga board games kami dyan. I-open niya po yung board games. So, ang gusto ko talaga may bonding kami na doon kami mag-uusap-usap. So, kung darating tayo sa banda, hindi na tayo magkakailangan. Kasi kung wala tayong connection, pagdating sa banda, hindi tayo mag-connect sa gusto ko. Diba? Ano bang gusto ko? Ganito gawin mo. Kung hindi sa connect, kasi dati hindi ko kaya yan eh. Hindi siya magagawin sa akin. Pero connect, dati hindi ko kaya yan eh. Gusto ko ganito eh. Sige, ganito gawin natin. So, magkakasundo kayo, hindi ka connection. Pero kung walang connection, kung ano lang gusto ko, yun lang mangyari. So, ang pinaka-importante siguro is never give up and
connection para sa akin. Thank you for sharing. Yeah. Alam mo yung understanding sila in all aspects. Isang tingin na nakakuha ka sa kita. Hindi nga eh. Hindi nagpapagagdag ng tingin ko eh. Ayaw eh. Yung ko eh, yung muyo ko. Pero, yun nga, at in the end, no, from the first episode going to this episode that we have, parang mga solo artists, ngayon, hindi lang band eh, we have a family together, which is sa basketball team, sa office, sa banda, we're family. Pero sila literal, we're family. Anyway, so thank you again, Bonnie's family, kay Daddy Jim, sa dalawang daughters for being with them. And this was a last minute na nag-confirm si Jim. I know. Here, dito sa bahay nila. So thank you for welcoming us. Super thankful. Honestly, winel kami na. Nasa palengke pa ako. Tuloy ba tayo? Hindi. Nasa palengke. Sige, tuloy. Sige, wait ako. Salamat ng marami. No problem. You're welcome sa bahay nila. So, I guess yung na-feel namin ngayon na love, sana ma-feel nyo rin. So, I hope you like this episode. I hope you like, you subscribe, and watch all our videos, all our contents, especially yung Unplugged Stage Talent. Wala, Nika, Jim, thank you very much. And Sigmates, until next time, bye-bye. Bye! Bye, Sigmates.